Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! And welcome sa episode ng Punchline with Alex Calye and Israel Bonaobra. Ito po si Alex Calye, ha? At ang kasama niyo nagbabalik Zoom, mga kaibigan, Israel Bonaobra po ng The Comedy Crew. Hello! Balik Zoom! Pare, yes, balik Zoom muna kami kasi siyempre paalis kami sa Japan eh. Kaagaling lang ng inyong lingkod sa USA Tour. Isang Successful malupit USA. na US Tour. Yun muna, basta malilipat, marami kayong pag-uusapan ngayon. Pero lahat ito ay mapupunta sa katarantaduhan ng gera. Pero yun, magpapasalamat mo tayo. Ngayon lang ulit tayo gumawa ng episode. Nung uling episode natin, may mga alinlangan pa ako sa mangyayari sa Past is Past, no? Yun, nasa US ako nung... bago lahat yun, congratulations are in pare. order, sabi nga nila. Congratulations. Number 1, Past is Past. Nawala sa number 1 pero bumalik, mas matindi na hingitan niya is yung One Piece at yung BTS. Oo. Di ba? Hindi natin nakalaman. Tapos kasabay pa nun, dalawang special mo nasa top 10 at the same time. Ganun ang binigay sa atin. Ganun ang binigay sa akin ng aking prayers. Pare, nag-pray lang ako. Boss, number 1 lang kahit 2 days. Alam Ang na namin binigay? sa mga hindi nakakaalam. Kaya marami kasi mga nagpadala sa akin. Huwag na kasi mag-i-screenshot ng mga negatibo. Hindi na ako nagbabasa sa Reddit. Hindi na ako nagbabasa ng mga comments. Ang gagawin, pag-message, akala ko photo ng ng panonood nila. Yung pala screenshot ng mga negative comments. Negative. Address ko lang ha. Pero thank you sa lahat ng mga sumuporta. Alam mo, ang lakas ng GTWM at Good Times Radio community ha. Ang grabe. consistent ng namin, winning record namin from electing a senator, from always helping Mara Aquino sa mga botohan. Basta botohan. Si Kay at alam mo naman ako, naniniwala ako na parang surrounding yourself with the right people. Ay katulad ng Comedy Crew, yung pagkakasama-sama natin sa kayang GTWM. Yan naman nagsimula ng natin, tulong natin nung dati nag-online tayo, di ba, Israel? Yung wala pa yung elemento ng podcast na yan. Of course, nagpa-podcast na ako as early as 2015 with Moat Western. Sa TV5 pa. Sa TV5 pa yun. Sa mga hindi nakakaalam, baka nakalimutan Napapanood ko yun dati. 2015. Dyan sa TV5 pa kami ni Mo. Tuwing Wednesday yan. Nagustuhan ni Mo yung yung namin. Although nasa Boys Night Out ako. Ang Boys Night Out kasi meron silang konting ng Good Times. Kasi panggabi ang Boys Night Out, pang umagang GTWM. Dati Although Boys hindi Night pa Out considered the podcast ang Boys Night Out noon. radio. Di ba radio? Yes, Mga naughty-naughty. Anong gagawin namin? Yun ang noon. Naughty-naughty. Wala nang masama doon Naughty-naughty lang naman yun Tapos, siyempre, nung naramdaman natin, napalipat tayo sa GTWM at natanggap naman tayo ni Mo. Yun ang mga tumulong sa atin. Vocal naman ako. Boss, may punchline. With Alex Calye na Israel Bonaobra man tayong supporter ng mga 10. Mahalaga yun. Mahalaga yung 10 na yun. Active yun, pare. Active yun. Lagi sila nandyan. At nagpaparamdam sila pag... hindi pala sila nagpaparamdam pag may show, di ba? Pag tatawag tayo roll call. Sila yung nakikinig ng punchline. Titingin mo na sila sa... Kung meron. Kaliwat ka na nila kung meron. Pag wala, dito wala amin. Wala. Nakakaya kasi ma-identify dito. Kasi pagka, makikita mo naman yung character development ko sa Punchline with Alex kay Israel Bonaobra. Nagsimula yan, nung naging, baka nakalimutan na din nila na nag-exclusive tayo sa Spotify for 2 years. Spotify, yes. Yung uso pa yung exclusive, yung bragging right pa yung exclusive ng Spotify. 2 years, pasok tayo dyan. Ikaw lang muna yun. Yung solo lang muna ako. Tapos, siyempre, nung nag-pandemic, nung nawala yung pandemic, imbitan ko pa yung mga artista, nasa bahay pa sila Ang dami mo na interview noon. Marian Rivera, lahat ng sabihin Kuya mo. Kim, yung mga yan. Lahat, mabibigat. Richard Gomez, lahat, pare, mabibigat. Yes. Nung naglabasan na, copy tayo sa patalim. Viva Max tayo. Nag-Viva Max tayo. Pero Zoom, hindi tayo kumawala sa Zoom.
Tapos Oo. siyempre, nung nalaman natin na medyo, ano naman tayo, Lumalabas-labas format na naman tayo. tayo. Oo. Nagano naman tayo, naging ano naman tayo. We're talking about ano na, umiwas na tayo dun sa mga ganyang mga Viva Oo. Max. Basta wala namang masama. Kasi totoong buhay naman ang pinag-uusapan natin. So pagkatapos Oo. niyan, naging sinama ko na si Estrel Obra. Ngayon, ang pinag-uusapan namin kung ano-ano kalokohan. Tapos nag-interpret kami ng kanta. Nag-quotable Oo, may quotes pa mga kami. ganun. Tama. Ini-improve naman namin to. Tinatry naman namin na maging matino. Nag-evolve siya. Oo, Oo. pero kita nyo naman ngayon. Nag-guess na naman kami ng Viva Max. Doon sa sa Nag-studio studio. format pa kami. Oo, Nag-studio. format Tapos pa. bumalik na naman kami sa mga ngayon. Ang ginagawa namin ngayon is usap-usapan. Pero maraming salamat sa Pass is Pass. Nanood ng tamang panahon. Mayroong mga comment, Ibinalik pare. pa nila. Grabe, ang tamang panahon. May comment, pare. Ang sabi, Ang pwede mo tuwa i-address lahat yung mga yun eh. Yung comment na, kaya naman nagda-number 1 yung ano mo, yung Netflix special mo kasi pinopromote mo eh. Sabi mo, kaya mo pinopromote eh. Kaya magna-number 1 yan. Sabi ko, ayun nga yung purpose ng promotion eh. Oh. Pupromote ko talaga, syempre, parang anak ko yan eh. So, kaya raw kasi, ang dami ko raw connection. Hindi, daan sa, sponsorship yan. Magpapakapalit yan ng serbisyo. Hindi yan one way. Tapos, ang connection, of course, sabi, connection. Alam mo, para makapasok ka sa isang, kailangan may kausap ka talaga. Ang tawag doon, connection. Pero, hinanap namin ni Israel yun through ibang path. Tinanong namin makakwento ko ulit, nagsimula yan kay Sam O. Nakita ko si Sam O, friend niya. Yung isa sa mga head ng Netflix. Ng Netflix, lumalabas to, sandali. Nakakarawa. Nagbago na yung cinematography mo dyan. So tama, nanggaling kay Sam O muna yung contact. Oo, contact email. Pero, hindi yun hindi brinaso yun. Parang, Oo, nung sabi ni, a foot in the door, sabi ni Sam O. Sige, tingnan ko Lex ha. Tapos kasi yun eh, protocol yun eh. O kaya, anong tawag doon? Yung, may necessary channels kang pagdadaanan. Etiquette na, hindi ko siya kukontakin, kailangan magpaalam si Sam. Kunin mo yung email at sabihin mo kung pwede ko siyang email. Tapos binalik ko na Sam, Lex, email mo raw siya. Yun. Para once and for all. Pag email ko, yun, sumagot. Nag-set up ng Nag-meeting meeting, kami, diba? kasama ko si Israel, meeting. At kasama si Israel, nung sinabi sa amin yung bad news, na hindi na sila, kasi akala namin po-produce eh. Again, ulitin ko yung kwento, hindi po kami produce dahil wala na opportunity for stand-up. Kaya ang Hindi ang focus nila, ang ginawa kong offer is, can we produce it and sell it? Sabi sa amin, sige, bahala kayo, pero walang assurance. No guarantees, sabi niya. Ngayon, natanggap yung tamang panahon. At syempre, dahil sa magandang ginawa nito, syempre, meron akong magandang scoring, magandang score. Standing sa kanila. Kaya bumalik ulit kami ni Israel, hindi kami kagad, balik ulit kami. Hoping to be produced. Again, hindi produce. Hindi agad. Hindi pa rin. Ako na naman na-produce. Pero in hindsight, gusto ko na talagang pinuproduce. So ngayon, yun ang doon, yun ang sagot doon. Dumadaan kami sa proper channel and then, hindi ko dapat sinasagot to dahil wala naman ako kailangan sabi nga sa may kasabihan na, alam mo, sa mga supporter mo, you don't have to explain. To explain, yes. Kasi kahit ano at sa mga detractors mo, kahit anong explanation mo, hindi sapat. Ito, ayun pa, unang part pa lang yan, ayun po ang sagot. Tapos, okay, maganda na naman ang mas maganda ang performance ng Pass is Pass. Tingin ko. Dahil kinuha pa niya yung tamang panahon, bumalik pa. So ngayon, meron na naman kaming... Aside from that, Paps, yung mga nakasabay niya. Grabe. Papunta tayo dyan, Paps. po yung mga nakasabay. Papunta tayo dyan, Paps. So ngayon, Paps, syempre, ang sagot dyan, hindi na naman connection to. Dahil wala naman kami connection sa mga nagpapa-number 1 eh. Tao konektado ko sa lahat ng mga tao. Oo. Pinagbibintangan nyo ba ang Netflix na minamanipulate? Ay, nako mahirap yan. Ganun ba ang sinasabi nyo? Baka may makarating yan. Numbers ba? Oo. Ginagalaw ba nila? Inaano nyo? So yun. So I don't think saka hindi ako ganun ka-powerful para mag-control sa Netflix na can you make it one? Tapos pasok nyo yung tamang panahon. Ganun ba ako ka-powerful? Anyway. So syempre, sa magandang ginawa ng Pass is Pass at panunumbalik ng tamang panahon,
pag bumalik kami sa meeting table ng Netflix, I think meron na naman akong pinanghahawakang bala para to propose another one. Yes. Pero I'm going to make it? Ito, papunta na tayo sa next na natanggap ko. Malamang ito lang episode natin, pare muna, no? Pagka natagal. Dedicated sa kanya kasi deserve naman niya. Kailangan ko magpasalamat mo. Pasasalamat to para doon sa mga sumusuporta. At pasasalamat din sa mga hindi sumusuporta pero nanood. Di ba? Ito. Viewership pa rin yan. Ito ba yung, papunta na tayo ngayon sa pangalawang topic. Bakit may nag-message naman doon? Kaya na lahat na lang na nangyayari sa passes pass doon sa top 10 putya. Pinopost mo na pinopost. Nag-number 1, nag-number 2. Anak ko yun eh. Ang anak ko, pag nagkaka-honor, ipopost ko yan. Kahit ang basketball team ko ang Lakers na nagtatatalo ngayon eh. Pinopost ko pag nananalo eh. Siyempre wala, may post ba ako sa Lakers ngayon? Wala, di ba? Wala si Luka, wala si Reeves. Kanina tinambakan na naman. Siyempre, di ba? Nakapost ba sa amin? Siyempre, may post good news eh. Pare, may nag-comment nun. May Reddit dyan. Sabi, Lex, basahin mo to. Di ko maintindihan yun. May 2 punto yan. Pare, pinaghirapan namin nila Israel yung pass is pass. Nung nalaman namin, ang comedy crew as a whole, pati family ko, pati yung mga sila Direct Frank, lahat yan, finished product namin, baby namin yan. Nung nalaman ko na ang makakasabay niya, BTS, wala pa nga sa ko yung radar ko yung One Piece eh. Totoo. Akala ko nga, BTS talaga ang pinamatindi dahil siyempre, nung nalaman kong March 19 ako lalabas, nung nalaman kong kasabay kong BTS ng March 21, akala ko nga yung March 21 na BTS, hindi ko kalaban yun dahil akala ko one time lang yun eh. Tapos pull out kagad. Ang original nun, one time lang yun papalabas, tapos hindi stay sa... Kasi concert yun eh. Ang inaabangan ko 27, yung BTS documentary. May nag-comment doon, pare, galit na galit. Ano ba naman yan, Alex? Siyempre, alam naman hindi ako magyabang ako na BTS. Dalawa pupuntahan yan eh. Ang yabang ko naman, BTS lang yan sa One Piece, kayang-kaya yan. But raw masyado akong pa-humble na kinakabahan daw ako. Bakit daw ako na toxic na raw yung ko na, ay, buti na lang po natalo natin yung alam mo ba kung gaano katindi yung One Piece at BTS na kinombo? Alam nyo ba sa buong mundo, it's either 1 and 2 ang One Piece at ang BTS. Ang BTS. Naglalaban yung dalawa. Number 1 pa ang BTS sa Amerika nung nandun ka, di ba, Kamo? Oo. Ganun katindi ang BTS. Minomonitor ko talaga kasi ay naasahan ko lang nga nasa hindi ako number 1 eh, number 2. Nung nalaman ko may One Piece. Kaya nung nag-number 1 talaga, unang pasok pa lang ng pass is pass, saka ka palang magyayabang pag medyo may resulta ka na, hindi yung kampante. Ano naman gagawin ko? Siyempre, monitor mo yung kung saan yung movement. Kasi ito mo, 2 araw lang halos nag-number 1 tapos pinalitan ka agad ng BTS. Tapos pumasok na naman yung One Piece. Pumasok ako ng 1, naging 2 ako, naging 3 ako. Naging 3. Oo. Tapos bumalik sa 1. 1. Yung BTS pala na kinakatakutan ko, mas madaling nawala. Yung One Piece, katulad ngayon, wala na ako sa top 10. Yeah, pero yung One Piece, doon pa. Wala na. Pero ba't galit na galit kayo sa isang bagay na masaya sa akin? Buhay ko naman yun. Pinopost ko naman yun sa page ko. Pwede ka namang kaya basang-basa ko yun. Tapos pag may nagtatanggol sa akin, sasabihin, burner account ko. Nalulugar sa inyo. Wala akong panahon sa ganyan, men. Gumagamit na sila ng mga terminolohiyang burner account, ha? Kailang may ganyan na may panahon sa pagpo-post. Ang saya-saya ng buhay ko. Mag-aano pa ba ako ng panahon dyan para, nasa US pa ako noon. Ang matindi pa nung pare, kaya medyo, kasi baliktad ang time natin, nasa US ako, nababalitaan ko yun, gabi. Tapos umaga, ganun. So, totoo po, talagang pinost ko talaga kung ano yung movement ng pass is pass. Kasi akala ko, para sa mga followers, fans, supporters, parang sila sa akin eh. Naki-journey sila sa akin eh. Journey yun ang talaga nagmamahal sa akin. Hindi nyo journey yun. Kasi kung hindi sa yung mga yung naka-support sa iyo pare, nakaabang ko ano yung post mo, kumbaga invested din sila kung ano yung mga sasabihin mo at saka kung paano nila pinopromote nila yun. Alam mo ba, napahiya nga ako dahil
Yung unang, hindi ko naman nalaman yan una eh. May nag-message sa aking fans na akala ko inedit niya. Oh, nakakatawa yun. Gusto ko malaman tong kwentong ito. Pinagbintangan ko siya na pare, wala ako sa mood nice one, sabi mo, di ba? Nice one, pero wala ako sa mood ngayon, pabulaan. Pare kung inedit mo yun. Dilex, nag-number 1 ka kasi hindi ko kalain diretso sa number 1. Alam ko papangga ako sa number 3. Oh. Sabi ko, pero again, i-ano natin iklaro natin yun. Lumabas siya ng 19th, tawa? Oo. Ng 12 midnight. Tapos nag-number 1 siya. Kasi nagre-refresh ang Netflix po every 8. Bakit namin alam? Inaabangan po namin every 8 a.m. po sa Pilipinas or kung saan man siguro. Nagre-refresh yung mga top, yung mga, nasa top 10 niya. Oo. Nakikita namin, 8 a.m. Lumabas na yung, Pass is Past. Nag-number 1 Kaya, po. technically, in 8 hours, nag-number 1 siya. Mas malakas siya sa tamang panahon. Diba? It takes mga 1 day and a half ang tamang panahon. Tamang panahon eh. Tapos yun, doon nagtaka lang ako. Kasi na-expose na ako doon sa screenshot eh. Tapos, nagtaka na ako na, oo na. Alam mo yung gumano, oo na, number 1. Alam mo yung galit? Di ba? Diba, pag may honor student kang anak, may nagpapagawa nga ng tarpaulin sa labas eh, honor student. Kasi nga, masaya sa amin yun. Masaya. At alam mo, masaya yung mga kaya hindi ko rin ako naapektuhan dahil nga, discuss ko lang para malaman nyo kung gaano kasama ang mundo. At pag kayo magtaka ba't may gera. Biruin nyo, ko na yun ha. Reflection yun eh. Reflection mo, winning moment ko na yun. Puta, may nakahanap pa ng, ba't ka ba ng post ng ng passes pass mo na tinalo yung promote. Siyempre, dati, hindi naman yun hindi naman yung false humility. Totoo naman talaga mabigat yung dati nung nag-number 1 yung tamang panahon, may kumalat na, wala kasing kasabay. Ngayon may kasabay. Ngayon may mga makasabay, ang dami pa, mga mabibigat pa. Saan kailan ko tatalunin ng BTS sa ibang panahon? Sa concert? Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Hindi, may Kapugian pa lang, yari tayo eh. May naka-apektong, kailan ba nag-BTS sa Pilipinas nun? Wala. BTS or isang K-pop 17. na... tapos naka-apekto sa show natin. Maalala mo? Live show natin. Parang walang tao ngayon. Maalala mo yun? Blackpink yun. Blackpink. Diba? Isa yun. Meron pa isa dati ang alam ko na parang nararamdaman namin minsan na usually on a Saturday or Friday, dapat sold out yung show namin na live. Tapos walang tao. Dahil lahat ng tao nasa MOA Arena, nasa kung saan, nasa Philippine Arena kasi nga may malaking concert. And yun, na-concern namin yun, syempre. Kasi nakasalalay yung kita namin dun sa ticket sales. Diba? Common sense so, pride enjoy namin ito. Pag natalo namin, kahit on a small term lang, Pilipinas lang naman natalo eh. Totoo. Pero namin yun. Pero pumasok tayo sa UAE sa Qatar ha? Yes, UAE in Qatar, nasa top 10. Sa gera ha? UAE, Qatar, pumasok. Nasa 5. Nakita ko nga, meron palang app na nagsasabi kung saan eh. May umabot pala ako sa 3. Sibler sa Qatar o sa UAE. Yun. So, yun lang. Yun muna yung common sense ha. Masaya ako. Kailangan ko i-post kasi unang-una page ko yun. Pangalawang reason, kasama po sa marketing yun. Yes! Sa marketing po, yan. Di ba pag nagtiteaser ang mga pelikula at ang mga teleserye, ang pinapakita nila yung cliffhanger. May emotion dapat involved. Kailangan may sasakyan kang emotion ng tao. At ang emotion sinakyan ko, I'm the underdog. Aaminin ko 'yon. Part 'yun ng marketing and ad na ako po isang simple lamang na pass is pass. Tingnan niyo po.
Nasa And number even 1 that, po ako. hindi yun manufactured na emotion, ha? Hindi, totoo Totoong yun eh. underdog ka doon. Gusto ko maramdaman ng mga tao na, uy, underdog po ako, tingnan nyo. Kaya, to gain interest. Bakit pinapanood to? Part po yun. Part po yun. At totoo naman ang emosyon ko na, pili mo BTS fans ka, tapos makikita mo, sino song Kolokoy na to? Similar doon sa Incognito. Tama. Lahat po yun, totoong emosyon. Maniwala po Another kayo. example na nangyari yan, man. Maalala mo ba yung movie nun na General Luna? Oo. Diba? Diba? Ganun din. Underdog story din. Isa sa mga magandang pelikula, pinul out agad sa mga cinemas. Hindi, mag-rally tayo. Supportahan natin. Isang magandang pelikula. And then, ang ganda na ano niya. Empoy. Yes. Diba? Kita-kita. Yes, Kita-kita, ganun diba? din. Underdog Totoo naman stories. talaga na big budget naman talaga yung BTS saka ano. Pero may konti napunta ang talagang tinulungan pa ako ng Panginoon dahil yung BTS na documentary lilipat pa doon sa movie. Movies. Movie category. So yung yes. kinatakutan ko nalipat pa sa movie. In fact, ang happy nga ako doon sa sa pelikulang yung Virgin. Number 1 yun sa movies. Pinas, di ba? Di ba? Filipino movie, Pinaproud diba? din sila. Number 1. Di ba? Ngayon, nasa top pa. Happy ako sa mga Pinas eh. Pinoy yun eh. Nakita nyo ba yung lineup ng top 10? Kung isa lang ang Pinoy, the rest are sa TV shows, di ba? sa TV show, Japanese, Korean, Chinese. Totoo. Kaya happy ako yan doon sa tao na yun na nag-post na yun, na nag-compose siya. Hindi ko alam kung saan ka nagagaling, ba't ka nagagalit na happy ako, o kahit ano man yung message ko doon, happy ako at na-beat ko. Dahil hindi ko inaasahang ma-beat ko yung mga yun. Yeah. Sabi nga nila, di ba, respect the hustle, sabi nga nila. Saka hindi lang yun, pare. I-down yun. Katulad nga, nag-uusap lang tayong dalawa. Kung may makikita pa kayong mali dito sa usapan namin, wala kami ini-involve na tao. Kami lang tong usapan namin. Pass is pass, tamang panahon. Achievement lang namin. Ang kalaban lang namin, BTS, One Piece. Yun ang nakita kong doon. Sabi ko, salamat, nakapasok ako na number 1. Tapos bumalik pa sa number 1, sinama pa niya yung tropa niyang tamang panahon. Sa akin, ang saya ko na nun. Wala nang makakapasok na negatibo sa akin noon, pare. Ang saya noon. Nasa Amerika ako, nag-perform ako sa Amerika. Kasama ko si Yuki Horikoshi. Dapat si Kuya Jobert, pero si Yuki, biro mo kasama ko na comedy crew kung isang comedian. Tapos nagiging ganun ang music. Ang saya ng buhay ko noon. Biro mo, I'm living na life na dream ko lang. Mapapangarap ko ba yun na, alam nyo, darating ang araw sa Amerika ko at hinihintay ko mag number 1 yung Netflix ko. Bino mo, kailan mo sasabihin na, anong pangarap mo? May tour ako sa US at number 1 yung Netflix ko. Habang number 1 yung Netflix ko. Punta Hindi mo na, ma-imagine sabihin yun ng 10 years ago, Puff, no? Hindi mo ma-imagine yun. Kasi nagtanong sa akin si Mo yun ang ginagamit nilang. Si Mo kasi nagtanong, Lex, ba't ka kinakabahan? Lagi naman tayong kinakabahan eh. Sa stand-up, pag umagat ka kahit kilala ka na, dapat may kaba ka ng konti. Hindi, sigurado. Kasi you care about yung result eh. You care. Sigurado mag-number 1 yan. Hindi ako laging, walang sigurado sa buhay. Kaya pag nag-number 1 yung previous mo, wag na tayo magplastikan. Gusto mo mag-number 1 ulit ang susunod mo. Dahil lahat ng pababa is a failure. Sabi niya, hindi. Winner na yun. Nung magkaroon ka ng Netflix, yun ang pakonsuelo. Yun ang false totoo. Oo, sasabihin ko, pag hindi nag-number 1, okay lang, basta may Netflix. Excuse lang yun, pero deep inside, pag tulog mo sa gabi, ay God, I have the opportunity. Sayang. Marami akong near misses. Nag-first runner-up ako sa Laugh Factory, Spanish person in the world. It's a matter of $10,000 US, $100,000 US. Ang sakit nun, ha? Di ba? Marami malalaman lagi ng mga first runner-up yan. At saka, makakatulog ka ba na mahimbing sa gabi kung halimbawa nga, hindi nag-number 1, tapos iisipin mo, may nagawa ka pa sana para maging number 1 yun, 'di ba? Diba? Kaya nga living no stone unturned, 'di ba? Sabi reverse mo. Complacent ka. Number 1 yan. Yabang naman ang dati. Post naman, yan yabang mo. Yabang mo, nag-number 1 lang yung nakaraan mo, 'di ba? Saka hindi lang naman number 1 ang hinahabol ko, yung finished product. Mas maganda ba tong ginawa ko? Validation yan eh. Ang maganda ngayon, pare, ang dami nagsabi, mas maganda yung pass is pass kaysa sa tamang panahon. Mas gusto ko yun. Pag sinabi mo rin na, mas maganda yung tamang panahon kaysa sa pass is pass, gusto ko pa rin yun. Kasi nanonood sila, tino-compare nila at alam nila, unti-unting na-educate ang tao sa stand-up, isa rin yun sa mga wins natin kung tutuusin. Hindi rin sila blinded hindi sila blinded sa akin na by fandom basta Alex lang. Calleja,
parehong maganda, Lex. Hindi, gusto ko talaga yung ganun. Hindi. Mamili ka, o kaya parehong gusto mo, o kaya parehong ayaw. Oo. Lex, ano Pwede mo? yun. Pero nung una ayoko, pero ngayon parang ayoko pa rin. At least, may nasa fandom, ano ka? Ayoko nasa fandom, ano ka na, support ako kahit na basura yung labas mo, Lex. Ayoko na. Oo, kalokohan yun. Diba? Doon tayo nagkakaroon ng maraming problema eh. May question lang ako sa'yo, Paps. Tingin mo, sa lahat ng nanood ng Pass is Past, ilan doon yung nanood out of ano lang? Hindi out of curiosity yung out of spite. Alam mo yun? Ayoko to eh. Ano nga ba pwede kong tingnan dito para makakuha ko ng masama na. baala sa kanya na. Galing mo mag-transition. Anong corny? Para natin pinag-usapan. Para natin scripted ko. Parang scripted to. Ito ba't ko sinabi yan? Diba? Sa tingin ko pare, maliit na porsyento sila. Kala nila malaki sila. Pero less than 1% kayo. I am sorry. Tingin ko rin. Kung maraming kayong negatibo, lalo na yung may ulit na joke. Kung marami naman ako may ulit na joke, kaya nga pass is pass eh. Kung talagang ano yan, hindi nagwagi eh. Na-overwhelm kayo ng talagang ng pure na nanonood, fan ng comedy. Walang nagsabi, may nakaulit, sabi, may naulit pero okay lang, nakakatawa talaga eh. Yung mga nanood nga ng live ng birthday show ko, yun na yun eh. Oo. Alam nila eh, di ba? So yun. Ito ngayon, but scripted. May isa na naman nag-comment. Yung kay Ma'am Corky. Wow. Hernandez, okay, sige, yung gusto ko naman to. Nanay, ang sinabi niya is, dalawang nag-comment, sabi, yung biro ni Ma'am Corky na kala nila hindi alam ni Ma'am Corky, nagpaalam tayo. Yung joke niya, tinake yun na iba, akala nila, nagre-reklamo si Tita Corky na hindi niya alam. Hindi niya alam, nagjo-joke si Tita Corky. May comment si Tita Corky. Oo nga eh. Tumawag nga to si Alex eh, kung di lang talaga siya gentleman eh, pero nako, hindi ko alam. Parang akala nila, nagre-reklamo si Tita Corky. Hindi nila may sense yung I would like to address na rin that formally na tumawag po ako kay Tita Corky. Nung nakita ko, pwede itong ilagay sa Netflix Ayun po ang proseso nun Pwede itong ilagay sa Netflix pero kailangan ko magpaalam dito kay Tita. So, release ang tawag doon sa industry, di ba? Kailangan mo mag-secure na release. Oo, ng parang go signal kay Tita Corky. So yun, tinawagan ko siya at nag-go signal siya. So doon pa lang sa proseso na yun, ibig sabihin hindi scripted yun. May nagko-comment na scripted raw yun. Scripted siya as in planted? Ganon? Planted. Sinadya. Ako po laging starter ng kaguluhan ng mga shows. Ako po yung nauunang tao na nagpo-perform at nagbibigay ng house rules at ako po yung unang nakakita kila Ma'am Corky. Ang masasabi ko sa tagal ko na rin ginagawa to, hindi talaga sila nandun para sa stand-up tingin ko. Alam mo yun, maaring na-curious. Pero harap na harap sila Hindi talaga sila yung una na house rules ako, hindi sila yung bigay todo. Kinakapahan nila yung environment. Pero iba rin kasi ang pakiramdam ng live. Pag naramdaman mo na yung energy ng tawa magmula likod hanggang harap at talagang natawa ka dun sa material, umpisa pa lang po hanggang huli, tumatawa na po yung dalawang na yun. Kaya alam ko may pera yung mga nanonood sa atin eh. At alam ko hindi lang sila sa social media. Kasi walang sumagot dun sa tao na yun. Ibig sabihin, wala sa social media yung mga nanonood sa akin lahat. Kasi may sasagot dun eh. Alam nyo ba? Ito pa, para maniwala kayo. Sa mga taga-nanood ng Solar Life. Para malaman yung descripted yun. Tapos na po yung show. Umexit na po ako nun. Nag-encore. Baka ka ng ina mo. Ang pangalan, Roger Tala. Roger Tala dililit ko na lang. Yellow pa yung... Roger Tala yung pangalan niya. Siguro parang gusto niyo mapansin. Or deleted na ulit. Yellow pa yung Tapos created lang yung account. Created lang yung account. Hindi, alam mo na Pero lahat sinabihan niya. Lahat kino-comment niya. Nalaman yung scripted, no? Pero alam ko nagpapansin lang. Pero tapos na po yung show. Nag-more lang. More. Encore lang yun po. Lumabas lang po ako. Not to do stand-up, kundi para magpasalamat lang. Tapos, lahat, yung portion ng Richard Calleja, sa yung hindi makahinga, magkahiwalay po. During the show po yung namumula siya. During the show yung namumula siya. Kaya paglabas ko, napansin ko, kinausap ko na sila. Sabi ko, Tita, ba't kayo nandito? Parang ganun. Yun. In-edit out lang namin yon para magdikit.
sa mga hindi nakakalam. Pero lumabas sa Insular po yun ha. Lima po yung venue namin by the way. Sa mga, ang ganda na pagkaka-edit din, kahit pa paano. At alam nyo ba na hindi dapat kasama sa show yun. Dapat yun after scene, Post-credit scene yun dapat. Post-credit scene yun, hindi kasama yun sa Di ko kasama yun sa... Sinabi lang ng Netflix na Lex, baka delikado hindi panoorin yan, isama mo na. Oo. Yan Kaya siya na pinagdikit. Hindi ko na lang sinagot kasi nga, alam mo naman, ang dami kang pumapaw sa algorithm ko yun, reminding me na, ang daming mga pasok sa di ba pina-forward ko nga sa inyo yung mga pasok? Oo. You don't have to explain to people. Kasi hindi naman sila nag-matter sa'yo eh. And then, napakaliit na porsyento niyan. At alam kong maliit na porsyento ang mga nanood doon para maghanap ng... Pero ngayon wala kayo. Ang ginawa siguro, dalawang bagay, akala na sa sobrang laki nila, wag natin patulan. Para hindi, alam ko tayo nagpa-number 1 eh. So yung mga haters and mga bashers. Yun. Nag-number 1 pa rin. Ngayon, harap naman sila ng walang car wash eh. Tamo naman, pinasispas ko dahil ang pasispas, naipagkamay ako kay Chito Francisco. Si Chito Francisco po yung simula. Siya po yung nagsabi sa amin na yung car wash nakahul. Kaya po yan ang opening scene. Baka mamaya hindi nyo alam. Opening scene yun ni Chito kasi para sabihin ko na, okay na yan pasispas. Kaya ako naipagkamay ako sa kanya. Kaya nga car wash yung eksena namin. Of course, ano lang yun? Ano ba yun? Parang pangsaludo lang yun sa mga totoong nanonood ng tamang panahon. Kaya siguro nanonood sila ng tamang panahon. Ang dami na-appreciate nun, Paps. Kasi nagkaroon ng parang closure eh. Yung na yun eh. Yung chapter na yun. Para rin tulong kay Chito Francisco na, Chito, pasispas okay diba? Na. Car wash. Okay Kaya na. siguro nanonood ng tamang panahon eh, para malaman nila, kaya to. Di ba? Totoo yun. Diba, ang dami siguro nagtanong, sino yung ano yung pasispas, sino yung car wash? Panoorin mo yung una niya. Yun. May na-edit out nga doon yung Ford eh, kaya nawala doon si Marlon Tapalord eh. Na-edit out si Marlon Tapalord doon, yung Ford na... joke? Ang linilinis doon yung Ford Everest eh. Tapos sa dulo sana, bababa pa ako sa labas, nag-aabang yung Ford Everest, susulpot si Marlon para sabihin na may Ford Everest ka pala eh. Pero in-edit out na namin yun. Yun ang eksena, yun ang mga lumabas. Hindi po scripted yun. Ang hirap pong script ng mga matatanda. Saka hindi yun yung mga secret behind that. Tapos na po yung show, lumabas lang ulit ako para mag-acknowledge kasi nagmumore. Saka last show ko yung Insular. Totoo. Tama no? Last show yung Insular. Last of 4 shows. Yeah. Hindi, 5 shows pala, sorry. Music Museum. Dalawang May Bank ang una. Proscenium. And then Proscenium na weekday. Wednesday, tama yun? Wednesday, no? Tama. Ng gitna pa. And then, Music Insular Museum. Pala. Hindi, Insular pala tapos Music Museum. Last natin. Last ang Music Museum. Yes, last ang Music Museum. Pero Insular yun. Napakaganda rin nun. Ang ganda. Kaya nga na ako dahil ang ganda ng dalawa. Music Museum naman yung sobrang mga tao. Grabe rin yung mga tao dun. Yun. Sekreto din yun. 5 venue po yun. Pinaano lang ng Netflix na wag mo na sabihin na 5 venue tapos di nyo nahalata. Tapos sasabihin nyo scripted. Sa mga yun. Kung scripted yun, sana baon natin si Mami Corky pala sa lahat ng venue, no? Kung scripted yun, no? Kung gusto natin ganun ang kalabasan, no? Saka, mahal siguro dapat po, wala po siya sa buo. Dapat po nasa after credits siya. At during editing lang namin nalaman na isama natin tong yung kay Tita, ano ba pangalan nito? Pinost ko yun Nag-post ako nun. Hanapan nyo sa Facebook. Sino po nakakakilala dito? May sumagot. Kilala ko yan, tita ko yan. Yun, doon nagsimula Doon nagsimula. Nakasave po ang combo namin ng pamangkin. Alam po ng pamangkin na yun. Yan, lahat naman yan documented. Huwag ko kayong magpapaniwala sa kasinungalingan. Di lahat ng nangyayari sa buhay ay kasinungalingan. May mga totoo talaga. Natuto na ako dyan. Dapat maging totoo ka sa buhay. Totoo po yung emosyon ko sa pasispas. Diba? Totoo yung talagang minonitor ko yun dahil akala ko talaga hindi tayo papasok dahil sa kalaban na BTS and One Piece. At meron yung pa One Piece, nag-alala ka ng nag-alala ka lang on the final week na. So, may One Piece pala. Yun. At ang promo ng One Piece, may Pinoy sa cast. May Pinoy sa cast. Tapos nagpupunta pa sa mga iba't ibang mga malls. Anyway, dahil hindi pa rin tayo malapit na pala matapos. Maraming salamat sa Sipat Credit, sa Katingko, para sa mga natin, Katingko, Sharp, Lionheart TV, sa GMA Online, Pilot, Cebuana Luwilier, 555, sa PLDT Home Fiber. Maraming salamat.
At of course, ang show natin, kung makikinig kayo, baka sa Monday ito palabas, may show kami sa Japan. Nasa Japan Japan po, kami, mga kaibigan. lap trip in Japan. Malapit na tayo, bibilis ako na lang. April 17 sa Saitama, April Saitama. 18 sa Gotemba, April 19 dyan sa Nagoya. AlexCalia.com at andacomedyco.com. Pare, baka may promote ka. Meron tayong 1 minute, hindi Yun tayo lang po. nag-upgrade. Lahat po ng shows namin nasa website, pati po yung local shows, check nyo lang. Okay. Yan. Dapat may kanta kami ngayon, pero Whitney Houston, One Moment in Time. Gamitin. I-reserve natin gamitin sa iba pa. Pwede yun. One moment in time, pasok dito. Yung time ito. Oh, di ba? Kasi yung achievement ko, parang give me one moment in time. In time. Yan, okay. Tapos na po, dito po sa Punchline with Okay Alex na. Calians, Ruben Obra. When they cross the line, give their punchlines, spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. We're always happy to serve. Serve! Yes. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.